Sinabi ng asawa kong si Joshua Garcia, sa biyenan kong si Miss Catherine Bernardo sa salitang Kapampangan, na nabuntis niya ang matalik kong kaibigan, si Julia Barreto. Pero wala silang kaide-ideya, nabihasa ako sa lengguwaheng iyon. Lumaki ako sa Tondo sa Maynila. Ang mga kapitbahay namin ay mga Kapampangan. Ang yaya ko ay isang Kapampangan. Pagsapit ko ng 12 anyos, mas magaling pa akong magkapampangan kaysa sa ilang katutubong nagsasalita nito. Pero nang pakasalan ko si Joshua, 3 taon na ang nakalipas. Hindi ko ito nabanggit. Ang kanyang ina, si Miss Catherine Bernardo, ay nagkomento sa aking kanluraning paraan ng pagluluto sa wikang Kapampangan noong unang hapunan namin. Ngumiti lang ako at ipinasa ang kanin. Nagtatrabaho si Joshua sa isang tech company sa Bonifacio Global City, BGC. Maganda ang sahod pero walang katapusan ng oras sa trabaho. Kumusta po? Welcome sa aming channel. Bago tayo magsimula, pakisabi naman kung saan kayo nanonood. Gusto naming malaman. Sana ay mag-enjoy kayo sa pakikinig sa nakakaaliw na kuwentong ito. Ang matalik kong kaibigan, si Julia, ay nagsimulang dumalaw ng mas madalas kapag nag-overtime si Joshua. Magdadala siya ng alak. Manonood kami ng mga pelikula. Mga normal na gawain ng magkaibigan. Pagkatapos, lumipad ang mga magulang niya mula sa Cebu para sa Pasko. Naghuhugas ako ng mga plato nang marinig ko ang kanyang ina na nagtanong sa Kapampangan. Kailan mo sasabihin sa kanya? Sumagot si Joshua. Pagkatapos ng mga holiday. Ilang linggo na si Julia. Nabitawan ko ang isang baso at isinisi ko sa madulas na sabon. Nanginginig ang aking mga kamay, ngunit nanatiling blanko ang aking mukha. Nagpatuloy ang kanyang ina. Napakalaking gulo nito. Mukha pa naman siyang mabait na babae. Mabait talaga siya, sabi ni Joshua. Kaya kailangan kong gawin ito ng maingat. Ayokong makuha niya ang lahat. Tinapos ko ang paghuhugas ng mga plato. Naglabas ng dessert. Ngumiti ako habang kumakain kami ng leche flan. Noong gabing iyon, gumawa ako ng bagong email account at sinimulan kong idokumento ang lahat. Sa sumunod na 6 na linggo, ako ang naging perpektong asawa. Inanyayahan ko si Julia para sa brunch at tinulungan siyang pumili ng mga damit pangbuntis. Inorganisa ko pa siya ng isang maliit na baby shower. Bawat text message sa pagitan nila ay direktang napupunta sa isang folder. Bawat resibong nakikita ko. Bawat kasinungalingan niyang sinasabi tungkol sa pag-overtime. Habang ang kotse niya ay nakaparada sa tapat ng kondo ni Julia, kumuha ako ng isang pribadong investigador na nagngangalang Teresa. Siya ay metikuloso. Sa loob ng 2 linggo, mayroon na siyang mga litratong may timestamp at mga talaan ng hotel na umaabot ng 8 buwan. Gusto nang makibahagi ng tatay, sabi niya sa akin isang hapon. Habang hinihimas ang kanyang tiyan, inaayos lang niya ang sitwasyon niya. Ang sweet naman, sabi ko. Mukha siyang mabuting tao, at tumingin siya sa aming wedding picture sa ibabaw ng estante. Oo, totoo. Mabuti talaga siyang tao. Ngumiti ako at nagsalin pa ng tsaa para sa kanya. Sa linggo bago ang Pasko, ginawa ko ang aking hakbang. Inanyayahan ko ang lahat para sa hapunan sa isang magandang restaurant na Italyano sa BGC. Ang aking mga magulang, ang kanyang mga magulang, si Julia, si Joshua. Bawat isa sa kanila ay binigyan ko ng magkakaibang dahilan. Sa aking mga magulang, sinabi kong gusto kong magdiwang ng pagtatapos ng taon kasama ang pamilya. Sa mga magulang ni Joshua, nag-text ako na mayroon akong espesyal na sorpresa para sa kanilang anak. Kay Julia, nagpadala ako ng simpleng text. Kailangan kita ngayong gabi. Importante. At kay Joshua, sinabi kong nagpareserba kami sa restaurant para ipagdiwang ang aming anniversary kahit 3 linggo pa ang kulang. Lahat sila ay pumayag ng walang tanong. Dumating ako sa restaurant ng 6:15 p.m. Ang reserbasyon ay 7. Kailangan ko ang oras na iyon. Kinausap ko ang maitre d'. Sinuri ang ayos ng mga upuan. Tiniyak kong ang aking upuan ay nakatalikod sa pader. Mula roon, makikita ko ang pangunahing pinto, ang buong mesa,
At ang labasan sa dulo ng pasilyo, hindi dahil kakailanganin ko ito, kundi dahil laging mas mabuting alam mo kung nasaan ito. Ang pangalan ng restaurant ay La Bella Trattoria. Dinala ako ni Joshua doon. Noong unang anniversary namin, naalala ko ang sandaling iyon habang naghihintay ang puting tablecloth. Ang mga kandila, ang paghiling niya, naipikit ko ang aking mga mata. Bago ilabas ang kuwintas mula sa kanyang bulsa, inakala ko na siya ang pinakamaalalahaning tao sa mundo. 3 taon makalipas, nakaupo ako sa parehong restaurant na may isang folder ng mga legal na dokumento sa loob ng aking bag. Umorder ako ng sparkling water at tiningnan ang aking telepono. Nag-text si Teresa sa akin ng 5. Available ako kung kailangan mo ako. Sumagot ako ng isang simpleng salamat at itinago ang cellphone. Si Teresa ang pribadong investigador na kinuha ko 5 linggo na ang nakalipas. Eksaktong 5 araw ang inabot niya para makuha ang lahat ng kailangan ko. Mga litrato, mga talaan ng nang iabot niya sa akin ang brown envelope sa isang coffee shop sa Makati. Binuksan ko ito doon mismo sa mesa, habang nasa harap ko ang isang kape na hindi ko man lang natikman. Sinuri ko ito bawat pahina, nang walang imik. Nang matapos ako, tinanong ko kung magkano ang utang ko. Sinabi niya ang halaga. Binayaran ko siya ng cash. Okay ka lang? Tanong niya, bago ako tumayo. Oo, sabi ko. Hindi ako umiyak noong hapong iyon. Hindi ako umiyak noong gabing iyon. Sa tingin ko naubos ko na ang lahat ng luha ko sa unang 4 na oras pagkatapos ng Pasko. Noong naghuhugas pa rin ako ng mga plato na nanginginig ang mga kamay at walang emosyon ang mukha. Pagkatapos noon, may nagbago. Hindi ako naging mas malakas. Naging mas malinaw lang ang isip ko. May mga gabi sa loob ng 6 na linggong iyon, nagising ako sa tabi niya. Pinakikinggan ang kanyang paghinga. Binibilang ko ang kanyang mga paghinga, 1, 2, 3, at iniisip. Ganito kapayapa matulog ang taong ito. Ipinipikit niya ang kanyang mga mata at nakakatulog, nang hindi nalalaman na alam ko ang lahat na habang natutulog siya. Na ang numero ng abogado ko ay nakasave sa ilalim ng isang peking pangalan sa aking telepono. Na nagbukas ako ng isang bank account sa aking pangalan. Sa isang branch 2 kanto mula sa bahay. Isang branch na hindi niya kailanman pupuntahan dahil salungat ito sa direksyon ng kanyang opisina. Pinlano ko ang lahat habang ipinaghahanda ko siya ng almusal. Habang pinaplantsa ko ang kanyang mga polo. Habang inaayos ko ang baby shower ni Julia na may mga asul na lobo at isang 3-tiered cake na hiniling niya sa akin sa isang voice message. Narinig ko ang mensaheng iyon ng 4 na beses. Ay! Ikaw na talaga ang pinakamabait na kaibigan sa buong mundo. Seryoso? Hindi ko alam kung anong gagawin ko kung wala ka. Ang boses ni Julia ay mainit at tunay. Itinago ko ang audio. Hindi dahil gagamitin ko ito, kundi dahil minsan kapag nararamdaman kong may nababasag sa loob ko, pinakikinggan ko ito, at naaalala kung bakit hindi na ako maaaring magpatuloy sa pagpapanggap. 7:30. Dumating ang aking mga magulang. Naunang pumasok si nanay sa kanyang beige na coat at ang bag na regalo ko sa kanya noong nakaraang taon. Sumunod si tatay. Bitbit ang payong kahit hindi umuulan. Tumayo ako para batiin sila. Ang ganda ng lugar, sabi ni nanay. Tinitingnan ang mga brick na pader at ang mainit na ilaw. Espesyal na okasyon? Gusto ko lang maghapunan kasama ang pamilya, sabi ko. Maupo po kayo. Dumating ang mga magulang ni Joshua. 7 minuto makalipas. Pumasok si Miss Catherine Bernardo na may tindig na laging taglay niya. Bahagyang nakaangat ang baba. Ang mga matay nililibot ang lugar bago batiin ang sinuman. Si Mr. Daniel Padilla, na mas tahimik, ay inilagay ang kamay sa kanyang likod habang papalapit sila sa mesa. Tumayo rin ako. Salamat po sa pagdating, sabi ko sa kanila. Sumagot si Miss Catherine Bernardo ng isang magalang na ngiti. Umupo sila. Nagsalin ako ng tubig para sa kanya. May isang sandali habang pinupuno ko ang kanyang baso na tumingin siya ng diretso sa akin. 1 segundo lang. Sinalubong ko ang kanyang tingin nang hindi kumukurap.
Siya ang unang nagbaba ng tingin. 70:55. Dumating si Julia. Pumasok siya na may suot na dark green na bestida hanggang tuhod. Halata na ang kanyang tiyan, nakalugay ang kanyang buhok at suot ang mga gintong hikaw na regalo ko sa huling kaarawan niya. Ang kaarawan na ipinagdiwang namin ng magkasama na may mga margarita at homemade guacamole dahil sabi niya, mas gusto niya ang isang bagay na intimate. Tumayo ako para salubungin siya. Niyakap ko siya. Mahigpit ang yakap niya pabalik. Kumusta ka? Bulong niya sa aking tainga. Okay lang, sabi ko. Dito ka umupo sa tabi ko. Tiningnan siya ni Miss Catherine Bernardo na may ekspresyong wala pang isang segundo nakita ko iyon. Si Julia. Hindi, huling dumating si Joshua ng 7:15 p.m. Pumasok siya na inaayos ang kanyang coat, tulad ng lagi niyang ginagawa kapag huli siya sa isang bagay. Hinahanap niya ako ng tingin mula sa pinto, at nang makita niya ako, ngumiti siya ng ngiting minsang inakala kong pinakasiguradong bagay sa mundo. Tinawid niya ang restaurant. Binati ang aking mga magulang. Pagkatapos ay ang kanya. At sa huli, ay umupo sa aking kaliwa. Akala ko mas maaga ka. Sabi ko. Traffic sa C5. Sagot niya. Ipinatong niya ang kanyang kamay sa ibabaw ng akin sa mesa. Hinayaan ko lang ito doon. Dumating ang waiter para kunin ang aming mga order. Umorder kami ng alak para sa mga matatanda. Sparkling water para kay Julia. Pinili ng aking mga magulang ang risotto. Ang mga magulang ni Joshua ay umorder ng pasta. Umorder si Joshua ng steak, na lagi niyang ino-order sa mga ganitong lugar. Inorder ko ang parehong pagkain noong unang beses kong pumunta dito. Kasama niya linguine al limone. Hindi dahil gusto kong alalahanin kundi dahil ito ang plano kong orderin 3 linggo na ang nakalipas. Habang naghihintay kami ng pagkain. Ang usapan ay tulad ng dati sa simula ang lamig ng Disyembre. Ang mga plano para sa Pasko. Isang kuwento ni tatay tungkol sa isang kapitbahay at isang puno na natumba sa bangketa. Tumawa ang lahat. Ako rin. Relax si Joshua. Napansin ko ito sa paraan ng pagpatong niya ng siko sa mesa. Sa paraan ng pakikipag-usap niya sa kanyang ama. Tungkol sa isang update na ginawa nila sa kumpanya noong linggong iyon. Wala siyang hinala. 3 linggo na siyang walang hinala dahil wala akong ibinigay na dahilan para maghinala siya. Patuloy ko siyang ipinagluto ng paborito niyang pagkain. Pinakinggan ko siyang magsalita tungkol sa kanyang mga proyekto nang hindi siya pinipigilan. Iyon ang pinakamahirap kong intindihin, na ang pakikipag-usap sa kanya ay madali pa rin. Nakaya ko siyang tingnan at hindi makita ang halimaw na inaasahan kong makita. Nakikita ko lang si Joshua. Ang parehong Joshua na dati. At iyon sa paano man, ang pinakamahirap sa lahat. Hindi ba? Ang puot, ang normalidad. Hinawakan ni Julia ang aking braso. Okay ka lang? Ang tahimik mong. Iniisip ko kung paano ko aayusin ang gabi. Sabi ko. Kumunot ang kanyang noo. Aayusin? May gusto akong ibahagi sa inyong lahat. Sabi ko. Sapat na malakas para marinig ng buong mesa. Pero hintayin nating dumating ang pagkain. Tiningnan ako ni nanay ng may pagtataka. Itinaas ni Joshua ang isang kilay. Huminto sa pakikipag-usap si Miss Catherine Bernardo sa kanyang asawa. Dumating ang waiter na may dalang mga plato. Ipinamahagi ang mga ito sa katahimikan na may kahusayan ng isang taong natutong huwag istorbuhin ang mga sandali sa mga mesa. Nang matapos siya, tinanong niya kung may kailangan pa kami. Salamat. Kinuha ko ang aking kupita ng alak. Bahagyang itinaas ito. Gusto kong mag-alay ng isang toast. Itinaas ng lahat ang kanilang mga kupita. Ngumiti sa akin si Joshua. Isang toast. Sabi ko. Para sa mga bagay na natututunan natin. Kapag huminto na tayong magpanggap na hindi natin alam ang mga ito, nagkaroon ng isang saglit na katahimikan. Inakala ni nanay na ito ay isang uri ng pagninilay sa pagtatapos ng taon at sinabing, "Cheers!" Nang natural. Inulit ni tatay. Cheers! Ginawa rin ito ng mga magulang ni Joshua, bagaman mas nahuli ng kalahating segundo si Miss Catherine Bernardo kaysa sa lahat. Uminom si Joshua nang hindi inaalis ang tingin sa akin.
Hindi uminom si Julia. Nakatingin lang siya sa akin na may naniningkit na mga mata. Sinusubukang basahin ang isang bagay sa aking mukha na hindi ko ibinibigay. Ibinaba ko ang kupita sa mesa. Dahan-dahan kong binuksan ang zipper ng aking bag. Inilabas ko ang 6 na sobre. Lahat ay pare-pareho ang laki. Lahat ay selyado. Ipinamahagi ko ang mga ito isa-isa. Una sa aking mga magulang. Pagkatapos sa mga magulang ni Joshua. Pagkatapos ay isa sa harap ni Joshua. At ang huli sa harap ni Julia. Huwag niyo munang buksan, sabi ko. Ipaliwanag ko muna. Ang restaurant ay nagpatuloy sa ingay nito sa likuran, mga plato. Mga usapan sa ibang mesa. Mahinang musikang Italyano sa mga speaker. Wala sa mga iyon ang talagang umaabot sa aming mesa sa sandaling iyon. Para bang ang volume ng mundo ay biglang humina nang walang sino mang gumalaw. Lumaki ako sa Tondo. Simula ko, ang yaya ko ay isang Kapampangan. Natutunan ko ang Kapampangan noong 12 anyos ako. Nang pakasalan ko si Joshua, hindi ko ito sinabi sa kanya. Walang partikular na dahilan sa simula. Noong gabi bago ang Noche Buena, habang naghuhugas ako ng mga plato sa kusina, narinig ko ang isang pag-uusap sa Kapampangan sa pagitan ni Joshua at ng kanyang ina. Tumingin ako ng diretso sa mga mata ni Miss Catherine Bernardo. Tinanong niyo po siya kung kailan niya sasabihin sa akin. Sumagot siya na pagkatapos ng mga holiday na ilang linggo na si Julia. Ibinaba ni Mr. Daniel Padilla ang kanyang tinidor sa plato ng walang ingay. Sinabi rin niya na gusto niyang gawin ito ng maingat, na ayaw niyang makuha ko ang lahat. Si Joshua ay may kamay na nakapatong sa mesa. Hindi ito gumagalaw, walang sinasabi. Tinitingnan niya ako, na parang hinihintay na magkamali ako, na magsabi ng isang bagay na magbibigay sa kanya ng lusot. Pero hindi ako magkakamali. 6 na linggo kong pinaghandaan ang sandaling ito. Mula noong gabing iyon, idinokumento ko ang lahat ng kailangan kong idokumento. Ang mga nahanap ko, kasama ang mga papeles na sinuri ko na kasama ng aking abogado, ay nasa loob ng mga sobreng iyan. Tiningnan ni nanay ang sobre sa harap niya nang hindi ito hinawakan. Dahan-dahang gumalaw ang braso ni tatay. Maaari niyo nang buksan ngayon, sabi ko. Unang nagsalita si Joshua mula pa noong toast. Isabel, sandali. Pinutol ko siya. Ang boses ko ay kalmado. Ganap na kalmado. Hayaan mo silang magbasa. Ang unang nagbukas ng sobre ay si tatay. Ginawa niya ito ng dahan-dahan. Sa kanyang paraan ng pagtrato sa mahahalagang papel, maingat na tinutupi ang gilid bago ilabas ang laman. Nakita ko kung paano gumalaw ang kanyang mga mata. Sa unang pahina, nakita ko ang eksaktong sandali nang maintindihan niya ang kanyang binabasa. Ibinaba niya ang papel sa mesa at tumingin kay Joshua nang walang imik. Mas matagal si nanay. Binasa niya ang bawat linya. Nang makarating siya sa mga litrato, isinara niya ang sobre. Hindi agad binuksan ng mga magulang ni Joshua ang kanila. Nakapatong ang mga kamay ni Miss Catherine Bernardo sa mesa. Hindi gumagalaw. Tinitingnan ang sobre na parang mahuhulaan niya ang laman nito. Nang hindi ito hinawakan, binuksan ito ni Mr. Daniel Padilla. Siya muna. Binasa niya ang unang pahina at ipinasa ito sa kanyang asawa ng tahimik. Hindi binuksan ni Joshua ang sa kanya. Iniwan niya ito sa harap niya na magkakrus ang mga kamay sa ibabaw na parang mababago nito ang nasa loob. Binuksan ito ni Julia. Nakita ko siyang inilabas ang mga pahina, isa-isa mga screenshot ng mga text sa pagitan nila ni Joshua na may mga petsa. Mga talaan mula sa 3 magkakaibang hotel. Ang pinakamatagal ay 8 buwan na ang nakalipas. Mga litratong kinuha ni Teresa na may timestamp si Joshua na pumapasok sa gusali ng kondo ni Julia isang Martes ng 11 ng gabi. Noong sinabi niyang nasa isang hapunan siya sa trabaho, si Joshua na lumalabas ng Miyerkules ng 7 ng umaga, nakasuot ang parehong damit mula sa nakaraang araw. Ibinaba ni Julia ang mga papel sa mesa. Isabel, sabi niya. Hindi pa. Pinutol ko siya. Tumahimik siya. Hinintay kong matapos ang lahat sa pagbabasa. Namumuo ang luha sa mga mata ni nanay.
Pero hindi siya umiiyak. Nakatingin pa rin si tatay kay Joshua. Nabasa na ni Miss Catherine Bernardo ang lahat. At ngayon ay nakatingin sa mantel. Mahigpit ang panga ni Mr. Daniel Padilla, nang tuluyang manahimik ang lahat. Nagsalita ako. Ang hawak ninyo sa mga sobreng iyan ay sumasaklaw sa 8 buwan ng ebidensya. Mga talaan ng hotel, mga mensahe, mga litratong may petsa at oras. Mayroon ding kopya ng kasunduan na pinirmahan ko na kasama ng aking abogado ngayong linggo. Ang legal na proseso ay nagsimula na. Itinaas ni Joshua ang kanyang ulo. Isabel, makinig ka. Hindi ito. Alam ko na kung ano ito. Sabi ko. Hindi ko kailangan na ipaliwanag mo. Hayaan mo akong magsalita. Nagkaroon ka ng 8 buwan para magsalita. Pinili mong hindi? Sumandal siya. Ipinadaan niya ang kamay sa kanyang buhok. Ito ay isang kilos na alam ko. Ginagawa niya ito kapag hindi niya mahanap ang paraan para makalabas sa isang sitwasyon. Si nanay ang unang direktang nagsalita sa kanya. Totoo ba? Tanong niya. Ang boses niya ay mahina ngunit hindi nanginginig. Totoo ba ang lahat ng ito? Hindi agad sumagot si Joshua. Iyon na mismo ay isang sagot. Joshua, ang boses ng sarili niyang ama ay iba sa kung paano ko ito narinig noon. Walang init. Sumagot ka. Oo, sabi ni Joshua. Isang salita. Sinabi niya ito habang nakatingin sa mesa. Dahan-dahang huminga si nanay. Itinulak ni tatay ang kanyang plato sa gilid na parang hindi na ito maaaring manatili sa parehong ibabaw ng pagkain. Nagsalita si Miss Catherine Bernardo sa sandaling iyon. Ginawa niya ito sa Tagalog, isang bagay na hindi niya laging ginagawa kapag hindi siya komportable. Inakala kong sa pagkakataong ito, gusto niyang maintindihan ko siya ng walang duda. Hindi ko alam na ganito ang mangyayari, sabi niya. Yung narinig mo noong gabing iyon. Alam niyo po na nabuntis ng anak ninyo. Ang matalik kong kaibigan. Sabi ko. At nagsilbi pa kayo sa akin ng dessert. Hindi siya sumagot. Sinabi niyo rin po na mukha akong mabait na babae. Sinabi ni Joshua na oo. Kaya kailangan niyang gawin ito ng maingat. Huminto ako. Iyon ang pinakamahirap kong iproseso. Hindi ang pagtataksil, kundi ang katotohanang pareho kayong nagkakalkula kung paano ako ihahandle habang naghuhugas ako ng mga plato sa inyong kusina. Ipinatong ni Mr. Daniel Padilla ang kamay sa braso ng kanyang asawa. Hindi siya gumalaw. Tahimik si Julia mula nang isara niya ang sobre. Ngayon ay nag-angat siya ng tingin. Hindi ko alam na ganito mo malalaman, sabi niya. Paano ko dapat nalaman? Hindi siya sumagot. Kailan mo sasabihin sa akin na ang ama ng anak mo ay ang asawa ko? Kalmado ang tanong. Hindi ko ito ginawa para saktan siya. Ginawa ko ito dahil ito ang tanging tanong na mahalaga. Sabihin mo sa akin kung kailan. Bigyan mo ako ng petsa. Napakagatlabi si Julia. Napuno ng luha ang kanyang mga mata. Pero wala akong sinabi para pagaanin ang sandali para sa kanya. Hindi ko alam. Sabi niya sa wakas. Hindi ko rin alam. Sabi ko. At iyon ang bahagi ng problema. Sinubukang magsalita muli ni Joshua. Isabel, alam kong galit ka. May karapatan kang magalit. Pero kung gagawin natin ito dito sa harap ng lahat, hindi ito magiging maganda para sa kahit sino. Tiningnan ko siya. Naging masama na ito. Para sa akin, 8 buwan na ang nakalipas. Ako lang ang huling nagpasya. Tumahimik siya ulit. Nagsalita si tatay. Direkta, walang paligoy-ligoy tulad ng dati. Anak, ano ang kailangan mo sa amin ngayong gabi? Ito ang eksaktong tamang tanong. Hindi, anong mangyayari? Hindi. Paano tayo napunta dito? Hindi. Sino ang may kasalanan? Ano ang kailangan mo? Na malaman ninyo kung anong nangyari. Sabi ko. Na hindi nila malalaman sa ibang bersyon. Iyon lang, tumango si tatay. Kinuha ko ang aking bag. Inilabas ang isang huling papel na nakatupi sa 3 at inilagay ito sa harap ni Joshua. Hawak na ito ng abogado ko. Isang kopya ito para sa iyo. Hanggang Biyernes ka na lang. Tiningnan ni Joshua ang papel nang hindi ito hinahawakan.
3 linggo na, nang hindi ako kinakausap. Gumawa ka ng mga desisyon mo sa loob ng 8 buwan, nang hindi ako kinakausap. Ginawa ko ang sa akin sa loob ng 3 linggo. Sa tingin ko, mas mabilis at mas tapat ako. Si Mr. Daniel Padilla ay gumawa ng isang mahinang tunog, halos hindi marinig. Hindi ito tawa. Ito ay isang bagay sa pagitan ng sorpresa at pagkilala. Tumayo ako mula sa upuan. Inilagay ang aking serviette sa mesa, nang mahinahon. Bayad na ang hapunan. Sabi ko. Inorder ko lahat ng maaga. Tumayo rin si nanay. Kaagad nang hindi sinasabihan. Sumunod si tatay. Naglakad kaming 3 patungo sa labasan nang hindi nagmamadali. Bago makarating sa pinto, narinig ko ang boses ni Joshua sa likuran ko. Huminto ako. Hindi ako lumingon. Aalis na ako, sabi ko. Na eksakto namang gusto mo. 3 buwan na ang nakalipas. Ang pagkakaiba lang. Ngayon, ginagawa ko ito sa aking mga termino. Lumabas ako ng restaurant. Malamig sa labas. Ang hangin ng Disyembre ay amoy halumigmig at pritong pagkain mula sa karenderya sa kanto. Hinawakan ni nanay ang aking braso, gamit ang 2 kamay. Naglakad si tatay sa kabilang panig ko. Walang nagsalita sa aming 3 sa loob ng halos 1 kanto. Pagkatapos, mas hinigpitan ni nanay ang hawak sa aking braso at nagtanong, "Saan tayo pupunta?" "Sa inyo," sabi ko. "Kung pwede akong manatili ng ilang araw." "Ang kwarto mo ay ganoon pa rin," sabi niya. Nagpatuloy kami sa paglalakad. Nanatili ako sa bahay ng aking mga magulang ng 4 na araw. Ang amoy ng aking kwarto ay pareho pa rin. Amoy kahoy, at ang fabric softener na ginagamit ni nanay mula ng 10 taong gulang ako. Mas maliit ang kama kaysa sa pinagsaluhan namin ni Joshua sa loob ng 3 taon. Pero mas mahimbing ang tulog ko kaysa sa mga nakaraang buwan. Walang binibilang na paghinga. Walang nakatitig sa kisame. Sa unang araw, hindi ako masyadong nagsalita. Hinayaan ako ni nanay. Nagdadala siya ng kape. Nagtatanong kung gusto kong kumain. At kapag sinabi kong oo, nagluluto siya ng walang ingay. Dumating si tatay mula sa trabaho ng asing. Naghapunan kaming 3 at walang nagbanggit ng restaurant, ni Joshua, ni Julia. Pinag-usapan namin ang isang serye na pinapanood ni tatay, na pinintahan ng kapitbahay ang kanilang bahay ng kulay, na hindi gusto ni nanay mga maliliit at konkretong bagay na hindi nangangailangan ng anuman mula sa akin. Sa 2 araw, tumawag si Joshua. Hinayaan kong mag-ring. Pagkatapos ay nakatanggap ako ng isang text. "Kailangan nating mag-usap, please." Sumagot ako ng numero ng aking abogada, si Attorney Reyes. Wala nang iba. 10 minuto makalipas, nag-text siya ulit. "Ganito ba nating gagawin ito?" Hindi ako sumagot. Tanghali. Tumawag si Julia. Hindi ko rin sinagot. Ang mensahe niya ay, "Alam kong wala kang dahilan para pakinggan ako, pero may kailangan akong sabihin sa'yo. Kung kailan mo gusto, walang pilitan." Binasa ko ito ng 2 beses. Iniwan ko itong walang sagot. Hindi dahil wala akong sasabihin sa kanila, kundi dahil nasabi ko na ang lahat ng kailangan kong sabihin sa restaurant. At anumang karagdagang pag-uusap, sa sandaling iyon ay para lamang sa kanila. Hindi sa akin. Kailangan nilang magpaliwanag. Hindi ko kailangan na makinig. Noong 6, nakipagkita ako kay Attorney Reyes sa kanyang opisina. Siya ay isang babae na nasa mga 50. Maikli ang buhok, naka-gray na suit. Walang palamuti ang mesa. Inirekomenda siya ng isang kaibigan mula sa kolehiyo na dumaan sa isang annulment 2 taon na ang nakalipas. Mula sa unang tawag, tila siya ang eksaktong kailangan ko direkta. Walang paligoy-ligoy. Hindi nagtatanong kung ano ang nararamdaman ko. Nakipag-ugnayan na sa isang abogado si Joshua kahapon, sabi niya pagkaupo ko pa lang. Si Rodrigo Salas. Kilala ko siya. Magaling siya. Pero wala siyang magagamit laban sa iyo. Matibay ang ebidensyang tinipon mo. Gaano katagal ito aabutin? Depende kung gaano siya magiging kooperatibo. Kung lalabanan niya ang bawat punto,
aabutin ng buwan. Kung tatanggapin niya ang mga tuntunin, maaari nating ayusin ang lahat sa loob ng 6 na linggo. Ano ang posibilidad na lalaban siya? Ipinag-krus ni Attorney Reyes ang kanyang mga daliri sa ibabaw ng mesa. Ang mga lalaki sa kanyang sitwasyon ay karaniwang may dalawang reaksyon. O sumusuko agad dahil alam nilang wala silang kaso. O nagiging mahirap dahil hindi matanggap ng ego nila, nawalan sila ng kontrol sa sitwasyon. Sa paglalarawan mo sa kanya, si Joshua ay ang pangalawang uri. Tama siya. Kailangan ni Joshua na maramdaman na mayroon siyang ilang leverage, ilang punto ng negosasyon na hindi lang siya ang lalaking natalo. Ano ang hinihiling niya sa ngayon na muling isaalang-alang ang mga tuntunin sa kondo? Ako ang nagbayad ng 35 na buwan ng mortgage habang nag-iipon siya para sa startup na hindi naman natuloy. Nakadokumento rin iyon, sabi ko. Tumango si Attorney Reyes. Mabuti. Nagbibigay iyan sa atin ng puwang. Umalis ako sa kanyang opisina na may listahan ng mga karagdagang dokumento na kailangan kong tipunin at isang pansamantalang petsa para sa unang pagdinig. Naglakad ako ng 3 kanto papunta sa isang coffee shop, umorder ng Amerikano at umupo sa tabi ng bintana. Inisip ko si Joshua na lalabanan ng bawat punto, na nakikipagkita sa kanyang abogado, na bumubuo ng isang bersyon ng mga pangyayari na magmumukhang hindi siya gaanong may kasalanan. Sa mga tawag na marahil, ay ginagawa niya sa kanyang ina para humingi ng payo. Kay Julia na naghihintay kung ano ang mangyayari sa kanya. Sa gitna ng lahat ng ito, wala akong naramdamang galit. Naramdaman ko ang isang bagay na mas malapit sa pagod. Pero hindi ang pagod ng pagiging pagod, kundi ang pagod ng pagdadala ng isang bagay na napakabigat sa loob ng mahabang panahon. At sa wakas ay nabitawan na ito. Noong Biyernes ng umaga, pumasok si nanay sa aking kwarto na may dalang 2 tasa ng kape at umupo sa gilid ng kama. Kumusta ang usapan ninyo ng abogada? Maayos naman. Malinaw. Alam ko na kung saan ito papunta. Hinawakan ni nanay ang kanyang tasa gamit ang 2 kamay. At si Julia, ito ang unang pagkakataon na may nagbanggit ng kanyang pangalan sa aking pamilya mula pa noong hapunan. Anong meron kay Julia? Hindi ko alam. Siguro iniisip ko lang, kung kakausapin mo siya, wala akong dapat pag-usapan sa kanya sa ngayon. Naiintindihan ko. Humigop si nanay. Iniisip ko lang kung paano mo iproproseso ang bahaging iyon. Nakaibigan mo siya. Ito ay isang makatarungang tanong. Magkakilala kami ni Julia mula pa noong high school. Magkasama kami sa isang apartment ng 2 taon bago ako ikasal kay Joshua. Nandoon ako sa kanyang graduation. Siya sa aking kasal. Kilala ko ang pamilya niya. Kilala niya ang sa akin. Hindi ko pa siya naproproseso, sabi ko. At hindi ko ito pipilitin. Tumango si nanay. Ang sakit na dulot sa akin ni Julia ay hindi pareho sa sakit na dulot ni Joshua. Pagpapatuloy ko. Hindi ko pa ito nasasabi nang malakas hanggang sa sandaling iyon. Niloko ako ni Joshua bilang asawa. May anyo iyon. May pangalan. May legal na proseso para harapin iyon. Pero iba ang pagtataksil ni Julia. Nakaupo siya sa sala ko, umiinom ng tsaang inihahain ko. Hinahayaan akong iorganisa ang kanyang baby shower, habang alam niya ang lahat. Iyon ay walang proseso. Walang papel na pipirmahan. Walang sinabi si nanay. Nakinig lang. At ang pinakamasama, may bahagi pa rin sa akin na naaalala kung sino siya bago ito. Hindi iyon nawawala agad-agad. Hindi, sabi ni nanay. Hindi ito nawawala pero hindi rin kailangang ayusin ngayon. Noong araw ding iyon, 4 ng hapon, nakatanggap ako ng text mula kay Miss Catherine Bernardo. Hindi ito ang inaasahan ko. Hindi ito isang paghingi ng tawad. Hindi rin isang akusasyon. Ito ay isang maikling mensahe sa Tagalog na nagsasabing, "Mali ang ginawa namin sa iyo. Hindi ko hihilingin na intindihin mo. Gusto ko lang malaman mo." Binasa ko ito ng ilang beses. Hindi ako sumagot, pero hindi ko rin ito binura. Asiks. Bumalik ako sa apartment sa unang pagkakataon mula noong hapunan. Wala si Joshua. Napagkasunduan namin ni Attorney Reyes na wala siya sa pagitan ng Asics at ito para makuha ko ang aking mga gamit ng mahinahon.
Pumasok ako gamit ang aking susi, na gumagana pa rin at dumiretso sa mga kailangan ko. Gumawa ako ng listahan. 3 araw na ang nakalipas. Damit, personal na dokumento, mga libro na akin, 2 painting na binili ko bago ako ikasal. Ang Italian coffee maker na regalo ng lola ko wala ng iba. Ang lahat ng iba pa ay maaaring manatili o hatiin sa pamamagitan ni Attorney Reyes. Inabot ako ng 50 minuto. Nang matapos ako, tumayo ako sandali sa sala. Tiningnan ko ang wedding picture na nasa estante pa rin. Ang parehong tiningnan ni Julia noong hapong iyon. Habang sinasabi sa akin na ang ama ng sanggol ay isang mabuting tao. Iniwan ko ito doon hindi dahil hindi ito mahalaga, kundi dahil hindi na ito akin ang apartment, ang litrato, ang bersyon ng aking sarili na nanirahan doon ng 3 taon. Lahat ng iyon ay kabilang sa isang bagay na tapos na. Hindi ko kailangang dalhin ito para malaman na umiral ito. Lumabas ako, isinara ang pinto, itinago ang susi sa bag. Hihingin ito sa akin ni Attorney Reyes sa susunod na linggo bilang bahagi ng proseso. Ngunit noong gabing iyon, sa hindi malamang dahilan, hindi pa ako handang iwanan ito sa susi. Naglakad ako papunta sa aking kotse. Inilagay ang mga kahon sa likod na upuan. Pinaandar ang makina. At nagmaneho pabalik sa bahay ng aking mga magulang nang hindi humihinto. Ang kondo ay nahanap ko online isang Martes ng hapon, maliit lang. 1 kwarto, sala na may integrated na kusina, isang banyo na may bintana, 3 palapag. Walang elevator. Ang gusali ay 8 kanto, mula sa opisina kung saan ako nagsimulang magtrabaho. 3 linggo na ang nakalipas at 20 minuto sa MRT. Mula sa bahay ng aking mga magulang. Tama lang ang presyo. Binisita ko ito kinabukasan. Tinanong ko kung kailan ako pwedeng lumipat at pinirmahan ko ang kontrata noong linggo ring iyon. Gusto ni nanay na manatili pa ako sa kanila. Pinasalamatan ko siya. Ipinaliwanag ko na kailangan kong magkaroon ng isang lugar na akin. Hindi pansamantala. Hindi transition. Isang lugar kung saan ilalagay ko ang aking mga gamit. At alam kong nandoon pa rin bukas. Naintindihan niya, kahit hindi niya ito lubusang nagustuhan. Sa loob ng 6 na linggo na ginugol ko sa pagdodokumento ng lahat tungkol kay Joshua, binuhay ko muli ang mga contact na nakasave sa akin bago ako ikasal. Nagsulat ako ng mga email. Ina-update ang aking professional profile. Pumunta ako sa 2 interview. Nang hindi sinasabi sa sinuman. Ang pangalawang interview ay sa isang interior design firm na naghahanap ng project coordinator. Hindi ito eksakto ang aking larangan, pero nag-aral ako ng design bago ako kumbinsihin ni Joshua na mas maginhawa para sa aming dalawa kung magtatrabaho ako mula sa bahay. Maginhawa para sa kanya. Sa totoo lang, para sa akin, nangahulugan ito ng 3 taon na umaasa sa kaniyang sahod at nawawalan ng practice. Sa interview, tinanong ako kung bakit ako tumigil sa pagtatrabaho sa larangan. Huminto ako sandali. Sabi ko, handa na akong bumalik ngayon. Tinawagan nila ako 4 na araw makalipas. Nagsimula ako ng Lunes. Ang unang buwan ay mahirap sa praktikal na aspeto pag-aaral ng mga sistema, mga kliyente, ang paraan ng pagtatrabaho ng team, pero mahirap sa paraang kaya kong hawakan. Ito ang uri ng kahirapan na nalulutas sa pamamagitan ng atensyon at pagsisikap, hindi ang uri na gumigising sa iyo ng 3 ng umaga na wala kang magawa. Ang boss ko ay si Marcela. Siya ay 42 taong gulang. May 2 anak at isang paraan ng pagbibigay ng instruksyon na walang puwang para sa kalituhan. Nagustuhan ko siya mula sa unang araw, hindi dahil siya ay palakaibigan, kundi dahil siya ay malinaw. Alam mo eksakto kung ano ang inaasahan niya sa iyo. At kung bakit. Sa linggo na pinirmahan ko ang kontrata ng kondo, tumawag si Attorney Reyes para sabihin na tinanggap na ni Joshua ang mga pangunahing tuntunin. Ang kondo ay akin. Makukuha niya ang natitirang joint account na sa panahong iyon ay mas mababa na ang laman kaysa sa inaasahan namin dahil si Joshua ay nagwi-withdraw na sa mga nakaraang buwan. Nakadokumento na ito ni Attorney Reyes. Hindi sapat para baguhin ang pangkalahatang resulta, pero naitala ito.
Ano ang nararamdaman mo? Tanong ni Attorney Reyes sa dulo ng tawag. Ito ang unang pagkakataon na tinanong niya ako niyan. Ilang linggo pa ng papeles, pero tapos na ang malaking bahagi. Noong gabing iyon, bumili ako ng mga gamit para sa kondo. Nag-isa akong pumunta. Walang listahan. Hindi nagmamadali. Nangamamadali. Naglakad ako sa mga pasilyo ng tindahan. Pinipili kung ano ang gusto ko, hindi kung ano ang gagana para sa aming dalawa. Bumili ako ng mga kumot na may kulay na hindi kailanman pipiliin ni Joshua. Isang maliit na alpombra para sa pasukan. 2 halaman na malamang ay mamamatay, pero gusto kong subukan. Nang makarating ako sa kondo at inilagay ang lahat sa kanilang lugar, umupo ako sa sahig dahil wala pa akong sofa. Isinandal ko ang aking likod sa pader at nanatili doon sandali. Tinitingnan ang kwarto. Hindi ito isang dramatikong sandali. Isa lang itong sandali. Inisip ko ang 6 na linggo bago ang hapunan sa lahat ng binuo ko habang nananatili akong perpektong asawa sa labas. Ang sariling bank account, ang mga binuhay na contact, ang 2 interview, ang mga nakaayos na dokumento, ang kasunduan na sinuri kasama ni Attorney Reyes. Bago pa man malaman ni Joshua na may abogado ako. May mga tao na kapag nalaman ang kwento, ay sinasabi sa akin na masyado akong naging malamig. Na paano ko nagawang patuloy siyang ipagluto, matulog sa tabi niya. Maging normal sa loob ng 6 na linggo, habang alam ko ang aking nalalaman, naiintindihan ko ang tanong. Pero simple lang ang sagot, wala akong ibang opsyon na mas gagana. Kung umalis ako noong mismong araw ng Pasko, aalis ako na walang dala, walang plano, walang sapat na ebidensya. Kung kinumpronta ko si Joshua agad, siya ang kukuha ng kontrol sa naratibo bago ko maayos ang lahat. 6 na linggo ay tila isang makatwirang presyo para makalabas ng maayos. Ang hindi tinatanong ng sino man ay kung ano ang pakiramdam sa loob. Ang totoo, ang mga unang araw ang pinakamasama. Hindi dahil sa sakit, kahit na nandoon ang sakit, kundi dahil sa patuloy na pagsisikap na panatilihin ang 2 bersyon ng aking sarili na gumagana ng sabay, ang nagsisilbi ng kape kay Joshua sa umaga at ang nagsusuri ng mga folder ng ebidensya sa gabi kapag tulog na siya, ang tumutulong kay Julia na pumili ng damit pang buntis at ang nagsisave ng mga screenshot ng kanilang mga pag-uusap. Sa 3 linggo, may umayos. Hindi ito naging madali, pero naging manageable. Mayroon akong malinaw na layunin, at bawat araw na lumilipas, mas lumalapit ako dito. Sinimulan ko ang design course sa 4 na linggo. Ito ay isang online course, 3 oras tuwing Martes at Huwebes ng gabi. Nahanap ko ito habang naghahanap ng paraan para i-update ang aking kaalaman bago ang mga interview. Nahook ako mula sa unang klase. Ang professor ay isang arkitektong taga-Colombia na magaling magpaliwanag at hindi nagsasayang ng oras sa mga bagay na hindi mahalaga. Sa loob ng 6 na linggo, mas marami akong natutunan kaysa sa na-practice ko sa huling 2 taon. Sa kursong iyon ko nakilala si Bea. Siya ay isang graphic designer. 4 na taon na mas matanda sa akin. Mag-isa siyang naninirahan mula ng 20 siya. Nagkasalubong kami sa forum ng kurso. Nagkokomento sa parehong proyekto at nagsimulang mag-usap sa labas. Bago ako matapos maglipat sa kondo, 2 beses na kaming nagkape. Hindi ko agad sinabi sa kanya ang lahat. Sapat lang para maintindihan niya kung bakit ako nagsisimula ulit sa edad na 30. Hindi siya nagtanong ng marami. Sabi niya, welcome sa club ng mga nag-reinvent ng sarili, nang mas huli sa plano. At nag-iba kami ng usapan. Iyon ang eksaktong kailangan ko. Isang taong hindi ako ituturing na sira. Binili namin ng sofa isang Sabado kasama si Bea. Inabot kami ng 2 oras para magdesisyon dahil may opinyon siya sa lahat at ako ay natututo palang pumili nang hindi isinasaalang-alang kung ano ang gusto ng iba. Sa huli, pumili ako ng isang dark blue na sofa. Nasabi ni Bea ay seryoso, pero hindi boring. Inayos namin itong 2. Naging tabingi sa unang beses. Inilipat namin.
Naging maayos. Noong hapong iyon, umorder kami ng pizza. Umupo sa bagong sofa. At tinanong ako ni Bea kung ano ang pakiramdam ko sa kondo. Parang sa akin. Sabi ko. Dahil sa iyo naman talaga, sabi niya. Oo, sa akin nga. 3 araw makalipas. Tumawag si Attorney Reyes para sabihin na pinirmahan na ni Joshua ang mga huling dokumento. Natapos ang proseso sa loob ng 5 linggo at kalahati. Mas mabilis kaysa sa inaasahan ng sinuman. Paano niya tinanggap? Tanong ko. Mas kalmado kaysa sa inaasahan ko. Sa huli, sabi ni Attorney Reyes, sa tingin ko, handa na rin siyang matapos. Ibinaba ko ang telepono at nanatili sandali na hawak ito. Hindi eksaktong ginhawa ang naramdaman ko. Naramdaman ko ang isang bagay na mas malapit sa pagsasara. Tulad ng kapag natapos mong ayusin ang isang kwarto na ilang buwan, nang magulo, at tinitingnan mo itong malinis sa unang pagkakataon. Hindi ito kaligayahan. Ito ay simpleng ang mga bagay ay nasa kanilang tamang lugar. Itinago ko ang telepono. May 3 email mula sa mga kliyente na naghihintay ng sagot at isang meeting kay Marcela kinabukasan ng 10 ng umaga para suriin ang isang bagong proyekto. Nagsimula na akong magtrabaho. Nalaman ko ang tungkol kay Joshua kay Bea. Hindi dahil hinanap niya kundi dahil isang kakilala nila ang nagpadala sa kanya ng mensahe. Nagtatanong kung alam ko ba ang nangyayari. At ipinasa ito sa akin ni Bea na may kasamang, gusto mong malaman o gusto mong burahin ko na lang? Sumagot ako na ipadala niya sa akin. Ito ay isang serye ng mga screenshot mula sa LinkedIn account ni Joshua. Nag-post siya na nag-explore ng mga bagong oportunidad pagkatapos ng isang professional transition. Sa totoong mundo, nangangahulugan iyon na natanggal siya sa trabaho. Ang mga komento ay mula sa mga kontak sa industriya na nagbibigay ng pampalakas loob gamit ang mga generic na parirala. Walang nagtanong kung ano talaga ang nangyari. Nag-research ako ng kaunti. Hindi nagtagal ay nahanap ko ang dahilan. Isang malaking proyekto na pinamumunuan ni Joshua ay bumagsak sa implementation phase. Ayon sa isang maikling artikulo sa isang tech blog, kinansela ng kliyente ang kontrata dahil sa hindi pagtupad sa mga deadline. Hindi lang siya ang may kasalanan, pero siya ang pangalang nakalista bilang leader ng team. Isinara ko ito at hindi na muling hinanap. Wala akong naramdamang kagalakan o baka mayroon, isang maliit at panandaliang pakiramdam na mas pinili kong huwag masyadong suriin. Ang naramdaman ko ay kumpirmasyon ng isang bagay, na alam ko na si Joshua ay gumagana ng maayos kapag kontrolado ang lahat. Kapag ang mga bagay ay naaayon sa plano. Kapag may tunay na komplikasyon, naghahanap siya ng masisisi bago humanap ng solusyon. Naging bahagi ako ng sistemang iyon sa loob ng 3 taon, nang hindi ko lubusang namamalayan. Nalaman ko ang tungkol kay Julia sa ibang paraan. Sinubukan niyang mag-text ng 2 beses pa noong Enero, at hindi ako sumagot. Pagsapit ng Pebrero, tumigil na siya. Pagsapit ng Marso, halos hindi ko na siya iniisip, o iniisip ko siya sa paraang iniisip mo ang isang bagay na hindi na bahagi ng iyong buhay paminsan-minsan, nang hindi na masakit sa parehong paraan. Ang nalaman ko ay galing kay nanay, na narinig ito mula sa isang kaibigan na may kakilala sa circle ni Julia. Simple lang ang impormasyon. Hindi lumipat si Joshua kasama niya. Nag-uusap pa rin sila dahil sa pagbubuntis. Nagkikita para sa mga medical appointment pero magkahiwalay silang naninirahan. Kinailangan ni Julia na umalis sa apartment na kasama niya ang isang roommate. Dahil umalis na ito at naghahanap siya ng mas maliit na lugar. Ikinuwento ito sa akin ni nanay ng maingat. Sinusukat kung paano ko ito tatanggapin. Ano ang pakiramdam mo dyan? Tanong niya. Wala akong partikular na nararamdaman, sabi ko. At totoo iyon. Hindi ito ang aktibong hiniling ko para kay Julia. Pero hindi rin ako nagulat. Hindi umalis si Joshua sa isang 3 taong kasal dahil mahal niya si Julia. Umalis siya dahil naging maginhawa ang sitwasyon habang ito ay maginhawa. Ang nagulat sa akin ay ang sumunod. Noong Abril, nakatanggap ako ng isang email mula sa isang address na hindi ko kilala. Ang subject ay, may nangyari sa akin na katulad nito. Pwede ba tayong mag-usap?
Binuksan ko ito ng may pag-iingat. Galing ito sa isang babaeng nagngangalang Katrina. Sinabi niya na naging kasintahan siya ni Joshua 2 taon bago kami magkakilala. Na nahanap niya ang pangalan ko sa pamamagitan ng mga common contact. At inabot ng linggo bago siya magdesisyong sumulat na wala siyang kailangan mula sa akin. Gusto lang niyang malaman ko na ang pattern ay hindi nagsimula sa akin. Binasa ko ang email ng 3 beses. Sumagot ako noong hapong ding iyon. Tinanong ko kung gusto niyang magkape. Oo, ang sabi niya. Nagkita kami isang Miyerkules ng tanghali sa isang neutral na lugar sa gitna ng aming mga trabaho. Si Katrina ay 30 taong gulang. Nagtatrabaho sa HR. Mabilis at direktang magsalita. Ikinuwento niya ang kanyang story sa loob ng 20 minuto. Iba sa akin ang mga detalye, pero pareho ang estruktura. Si Joshua, na bumubuo ng isang bersyon ng mga pangyayari na nagpoprotekta sa kanya. Ang ibang tao na gumagawa ng desisyon na may hindi kumpletong impormasyon ang pattern na nauulit. Hindi ko ito sinasabi para mas lalo mo siyang kamuhian, sabi ni Katrina. Sinasabi ko ito dahil makakatulong sana sa akin. Kung nalaman kong hindi ito isang bagay na ako ang may mali, ito ay isang bagay na ginagawa niya. Nakarating na ako sa konklusyong iyan ng mag-isa. Sabi ko. Pero salamat pa rin. Halos 2 oras kaming nag-usap. Nang umalis kami, nagpalitan kami ng numero. Hindi para maging magkaibigan kundi bilang pagkilala na mayroong isang bagay na kapaki-pakinabang sa pagkikilala namin. 2 linggo makalipas, nag-text si Katrina para sabihin na may nahanap siyang isa pa. Isang babaeng nagngangalang Lisa na naging kasintahan ni Joshua sa pagitan namin ni Katrina. Nagkita kaming 3 isang Huwebes ng gabi sa apartment ni Katrina. Si Lisa ay isang abogado. Tahimik, may paraan ng pakikinig na nag-uudyok sa iyong maging tumpak. Nagdala siya ng alak, ako ng keso. Ito ay isang gabi ng 3 babae na nagkukumpara ng impormasyon at sabay-sabay na naglalabas ng mga konklusyon. Pagsapit na 11 ng gabi, nabuo na namin ang halos 4 na taon ng pag-uugali ni Joshua. Nang may sapat na kalinawan para maintindihan ng bawat isa kung anong bahagi ng kwento ang napunta sa kanila, sinabi ni Lisa sa isang punto. Hindi na niya ito ganoon kahusay inoorganisa ngayon, sabi ko. Tumingin silang dalawa sa akin. Natanggal siya sa trabaho noong Pebrero. Bumagsak ang proyektong pinamumunuan niya. Nagsalin si Katrina ng mas maraming alak nang walang imik. Dahan-dahang tumango si Lisa. Hindi kami eksaktong nagdiwang, pero hindi rin kami nagpanggap na walang epekto sa amin ang impormasyon. Noong Mayo, binigyan ako ni Marcela ng aking unang sariling proyekto. Isang office renovation para sa isang logistics company sa Makati. Katamtamang budget, 3 buwan na deadline. Isang team ng 4 na tao, sa ilalim ng aking koordinasyon. Ito ay higit pa sa nahawakan ko sa loob ng mahabang panahon. Nagkamali ako na itinuro sa akin ni Marcela nang walang drama at tinuruan akong itama. Sa 2 linggo, mas kumpiyansa na ako. Sa pagtatapos ng unang buwan, inaprubahan na ng kliyente ang lahat ng unang plano at gumagana na ang team nang hindi ko na kailangang ulitin ang mga instruksyon. Isang Biyernes sa pagtatapos ng araw, sumilip si Marcela sa aking mesa. Tinanong ka ng kliyente ngayon? Sabi niya. Gusto niyang malaman kung sino ang coordinator. May masama ba? Kabaligtaran, sabi niya. Ikaw ang unang coordinator sa loob ng maraming taon na sumasagot sa kanilang mga email sa parehong araw. Tila isang mababang pamantayan para makatanggap ng papuri, pero tinanggap ko ito. Noong gabing iyon, pumunta ako sa bahay ng aking mga magulang para maghapunan. Ito ay isang bagay na sinimulan kong gawin tuwing Biyernes. Hindi dahil sa obligasyon kundi dahil gusto ko. Laging sobra magluto si tatay. Laging nagtatanong si nanay tungkol sa trabaho. Nang may tunay na interes. Ito ay isang gabi sa linggo na hindi ko kailangang magpaliwanag ng anuman o iproseso ng anuman. Basta nandoon lang. Pagkatapos ng hapunan, habang naghuhugas si nanay ng mga plato at nanonood si tatay ng kanyang palabas, umupo ako sa sulok na sofa na paborito kong lugar. Mula pa noong bata ako,
Hawak ko ang aking telepono, pero hindi ko ito ginagamit. Inisip ko kung nasaan ako 1 taon na, ang nakalipas sa kusina noong Pasko. Nanginginig ang mga kamay, at blanko ang mukha. Pinakikinggan sa Kapampangan. Kung ano ang magiging buhay ko, kung wala akong gagawin. May ginawa ako. Hindi lahat ay naging perpekto. Nakakapagod ang annulment kahit na mabilis. May mga gabi sa bagong kondo na ang katahimikan ay sobrang tahimik. May mga sandali na namimiss ko si Julia. Hindi ang Julia ng mga huling buwan, kundi ang dati. Ang nagdadala ng alak at nanonood ng mga pelikula at tunay sa paraang hindi ko pa alam kung paano iproseso. Pero mayroon ding ibang mga bagay. Ang trabaho. Si Bea. Ang mga gabi kasama sina Katrina at Lisa. Ang kondo na may asul na sofa at 2 halaman na laban sa lahat ng inaasahan ay buhay pa. Sapat na ito, higit pa sa sapat, para magpatuloy. Ang biyahe papuntang Singapore ay kinumpirma ko isang Martes ng umaga. Tinawag ako ni Marcela sa kanyang opisina at ipinaliwanag na nanalo ang kumpanya ng isang bagong kliyente, isang Singaporean Chinese hotel chain na gustong magbukas ng 3 property sa Pilipinas at nangangailangan ng isang coordinator na maaaring direktang makipagtrabaho sa kanilang team sa Singapore sa planning phase. 2 linggo sa Singapore, araw-araw na meetings, mga pagbisita sa mga reference hotel na gusto nilang gamitin bilang modelo. Naisip kita dahil sa 2 dahilan. Sabi ni Marcela, ang trabaho mo sa huling proyekto at ang wika. Inabot ako ng 1 segundo para maintindihan. Alam mong nagsasalita ako ng Kapampangan? Tanong ko. Inilagay mo sa iyong resume noong nag-apply ka. Advanced Conversational Level. Tama siya. Inilagay ko ito halos bilang isang pampuno nang hindi inaasahan na magiging mahalaga ito. Makakapunta ka ba? Tanong ni Marcela. Opo, sabi ko. Lumipad ako 1 linggo ng gabi. Mahigit 3 oras na biyahe. Dumating ako sa Singapore ng madaling araw ng Lunes na may isang medium na maleta. Ang address ng hotel, kung saan ako tutuloy, at isang folder ng mga materyales ng proyekto na sinuri ko ng 3 beses sa eroplano. Sinalubong ako ng Singaporean team sa opisina noong Martes ng Sampeng. 4 sila ang expansion director, 2 arkitekto, at isang local coordinator na mag-aasikaso sa akin. Nang batiin ko sila sa Kapampangan, itinaas ng direktor ang kanyang mga kilay. Magaling ang Kapampangan mo, sabi niya. Sa Kapampangan din. Lumaki ako sa Tondo. Sagot ko. Sa Maynila, tumango siya na parang ipinapaliwanag na nito ang lahat. At ipinapaliwanag nga. Ang mga meeting noong unang linggo ay mahaba at detalyado. Ang Singaporean team ay nagtatrabaho ng may katumpakan na hinahangaan ko. Bawat punto sa agenda ay may nakalaang oras. Bawat desisyon ay naidodokumento bago lumipat sa susunod. Walang mga usapan na naliligaw. Ito ang uri ng kapaligiran kung saan ako gumagana ng maayos. Sinamahan ako ng local coordinator sa unang 2 araw para siguraduhing walang hindi pagkakaunawaan. Pagsapit ng Miyerkules, sinabi niyang hindi na niya ako kailangan. Mas magaling pa ang Kapampangan mo kaysa sa ilang supplier na katrabaho namin, sabi niya. Hindi ko ito tinanggap bilang isang labis na papuri. Tinanggap ko ito bilang kapaki-pakinabang na impormasyon. Ginugol ko ang mga weekend sa paglalakad sa lungsod. Noong Sabado ng unang linggo, pumunta ako sa Chinatown. Naglakad ako ng walang pagmamadali. Pumasok ako sa mga tindahan na nakakuha ng aking atensyon. Bumili ako ng 2 ceramic na tasa at isang maliit na ilustrasyon na sa tingin ko ay babagay sa kondo. Sa isa sa mga tindahan, kinausap ako ng may-ari sa Mandarin. Inaakalang ako ay isang turistang may natutunang mga parirala. Sumagot ako sa matatas na Kapampangan. Agad siyang lumipat sa isang normal na pag-uusap at tinanong kung saan ako galing. Paano ko natutunan ang wika? Kung mayroon akong pamilyang Kapampangan. Ikinuwento ko ang tungkol sa Tondo. Ikinuwento ko ang tungkol sa aking yaya, si Aling Maliit, na nagturo sa akin ng mga unang salita noong 8 taong gulang ako.
Dahil sa tingin niya ay mahalaga na matuto ng wika ang mga bata habang bata pa. Ikinuwento ko na sa edad na 12. Nakakabasa na ako sa Chinese characters at sa edad na 15, sinabi sa akin ni Aling Maliit na mas maganda ang accent ko kaysa sa sarili niyang pamangkin na ipinanganak sa Singapore. Tumawa ang may-ari ng tindahan. At para saan nagsilbi sa iyo ang Kapampangan? Tanong niya. Para sa maraming bagay. Sabi ko, ang pinakamahalaga ay 1 taon na ang nakalipas. Hindi na ako nagpaliwanag pa. Hindi na rin siya nagtanong. Noong linggo ng 2 linggo, pumunta ako sa Gardens by the Bay. Maaga pa at kaunti pa lang ang tao. Naglakad ako sa mga pasilyo. Tinitingnan ang mga kakaibang halaman nang walang pagmamadali. Sa isang punto, umupo ako sa isang bangko para magpahinga at kinuha ang aking telepono para tingnan ang mga mensahe. May isa mula kay Bea na nagtatanong kung kumusta na. Isa mula kay nanay na may litrato ng halamang iniwan ko sa kanya. Habang naglalakbay ako, na tila mas lumalago sa kanya kaysa sa akin. Isa mula kay Katrina, na may isang meme na walang kinalaman sa kahit ano. At may isa mula kay Joshua. Nakita ko ito nang hindi binubuksan. Ang text preview ay nagsasabing, alam kong wala kang dahilan para sumagot. Gusto ko lang sabihin na, binura ko ito nang hindi binubuksan. Hindi ito isang kilos ng puot. Ito ay isang praktikal na desisyon. Walang anuman sa mensaheng iyon na maaaring magbigay sa akin ng kahit anong kailangan ko. Kung ito ay isang pagtatangkang muling buksan ng isang bagay, wala rin. Hindi nasakop ni Joshua ang anumang espasyo sa aking agenda. Itinago ko ang telepono at nagpatuloy sa pagtingin sa paligid. Inisip ko ang gabi bago ang Noche Buena sa kusina. Ang mga plato, ang mainit na tubig, ang nanginginig na mga kamay. Sa boses ni Joshua na nagsasabi sa kanyang ina, na gusto niyang gawin ito ng maingat. Na ayaw niyang makuha ko ang lahat. Ang basong nahulog at isinisi ko sa sabon. Ang sandaling iyon ay marahil tumagal ng 3 segundo. 3 segundo kung saan ang Kapampangan, na natutunan ko sa edad na 12 sa isang kusina sa Tondo, ay nagbigay sa akin ng impormasyon na hindi kailanman inakala ni Joshua na makukuha ko. Hindi ito isang pagkakataon, na ang wika, ang sentro ng lahat. Natutunan ko ito sa isang komunidad na hindi sa akin, dahil inakala ng isang matandang babae na ito ay mahalaga. Itinago ko ito ng hindi aktibong ginagamit sa loob ng maraming taon, dahil hindi lumitaw ang pagkakataon. At nang lumitaw ang pagkakataon, nandoon na ito. May mga ganitong bagay sa buhay. Mga bagay na iniipon mo nang hindi mo alam kung para saan. At sa isang punto, ay hahanapin ang kanilang eksaktong gamit. Ang huling meeting sa Singaporean team ay noong Biyernes ng 2 linggo. Isinara namin ang mga pangunahing kasunduan. Itinakda ang schedule ng trabaho para sa susunod na 6 na buwan at nagkasundo sa isang lingguhang estruktura ng komunikasyon. Nakipagkamay sa akin ang direktor sa dulo ng mas mahigpit kaysa sa simula. Isang karangalan na makatrabaho ka, sabi niya sa Kapampangan. Inaasahan namin na ito ang simula ng isang mahabang relasyon. Ako rin, sabi ko. Lumipad ako pabalik ng Sabado sa airport. Habang naghihintay ng flight, pumasok ako sa isang maliit na coffee shop at umorder ng kape sa Kapampangan. Ang babaeng nag-aasikaso ay bata, marahil estudyante, at sumagot sa akin sa Ingles, inaakalang ako ay turista. Lumipat siya sa Kapampangan na may maliit na ngiti. Umupo ako sa tabi ng bintana na may kape at tiningnan ang mga eroplano na gumagalaw sa runway. Ako ay 32 taong gulang. Mayroon akong isang kondo na may asul na sofa at 2 buhay na halaman. Mayroon akong trabaho na humihingi ng higit pa bawat buwan at sinasagot ko bawat buwan ng may higit pa. Mayroon akong si Bea, sina Katrina at Lisa. Mayroon akong mga magulang na 20 minuto lang sa MRT. Hindi ko pa naayos ang lahat. Ang proseso ng tuluyang pagpapakawala kay Julia ay hindi pa tapos. May mga gabi sa kondo na sobrang tahimik pa rin. May mga sandali na ang bersyon ng aking sarili na lubusang nagtiwala sa 2 tao. Nang sabay-sabay, ay tila malayo at naiintindihan din na siyang pinakamahirap na kombinasyong hawakan. Pero may sapat na ako.
may direksyon ako. Umalis ang eroplano ng ng hapon. Nang mawala ang mga ilaw ng Singapore sa ilalim ng mga ulap, kinuha ko ang notebook kung saan ako nagsusulat ng mga tala sa buong biyahe. Binuksan ko ito sa isang blankong pahina. Isinulat ko ang petsa. Isinulat ko ang 3 bagay na gusto kong gawin ng iba sa susunod na proyekto. Isinara ko ang notebook. Isinuot ang aking earphones. Hinihiga ang upuan. At nakatulog bago pa man matapos umakyat ang eroplano.